Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin, Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya ang inaralan ang mga espiritu na kabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod
nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit, at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel, at sa mga kapangyarihan at lakas ng panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos lakbing si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Akin pong homilya ay iklian ko lang. Namamaga po yung aking gums. Mahirap pong magsalita. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa at saka po sa ating second reading, narinig po natin yung daong ni Noe o Noah's Ark. Doon po sa aklat ng Genesis, ginamit ng Diyos ang daong na ito para iligtas ang mga tao o iligtas ang pamilya ni Noe sa tubig na nakapagpapadalisay. Ang sabi nga po doon sa second reading, larawan ng binyag ang tubig na ito na naglinis doon sa lupain sa mga makasalanan at sa lahat ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero may pangako ang Panginoon sa unang pagbasa. Ang sabi niya, hindi ko nalilipulin muli sa pamamagitan ng tubig ang mundo. Hindi na. Kasi yung kanyang ginawa, parang medyo nalungkot siya doon sa nangyari kasi yung mga pwedeng maligtas ay hindi nakaligtas. Mga kapatid, ang tubig ay it's neither good or bad. Water is neither good or bad. Too much water can hurt us. Too little water can hurt us too. Halimbawa mga kapatid, kapag konti ang tubig, tagtuyot, ngayon pong taon na ito, Pag-asa predicted that it will be an El Nino year. Pag konti ang tubig, maraming mamamatay. Marami pong mga sakahan ang hindi mai-irrigate, maraming mga hayop ang hindi makakainom, they will die without water. Pero pagka La Niña naman, baha naman. Pagka sobrang daming tubig, maraming masisira rin, maraming malulunod.
So it's neither good nor bad. Depende mga kapatid sa sitwasyon. Ang temptation mga kapatid na dinanas na ating Panginoon sa Ebanghelyong narinig natin, temptation is also neither good nor bad. Hindi ito masama, hindi rin ito mabuti. Depende ito kung anong magiging reaction natin sa temptation. Sa atin pong pagdarasal ng Ama namin, naririnig natin lagi, ipag-adya mo kami sa tukso o ipag-adya mo kami sa masama. We are asking the Lord na hindi sana tayo subukin doon sa limit na hindi na natin kaya. Ang temptation mga kapatid kapag pinatulan natin, parang tubig yan. Pag naka-immerse na tayo at pinatulan natin ang temptation, lulubog tayo, malulunod tayo. Pero kapag ang temptation mga kapatid ay iniwasan natin, kapag ang temptation ay tinataga natin at hindi tayo nagpadaig sa tukso para tayo nakasakay sa daong ni Noe, we will float and we will be saved. Ang temptation mga kapatid, minsan ay ginagamit ng Panginoon para subukan ang ating katapatan sa Kanya. Sa atin pong Ebanghelyo mga kapatid, this is the shortest version of the temptation of Jesus according to Saint Mark. Hindi nga binanggit yung tatlong temptation. Yung temptation sa katawan, yung temptation sa power, at saka yung temptation sa wealth. Hindi ginamit ni Saint Mark yon. Ang sinabi lang niya, matapos ang takdang panahon, siya ay pinapunta ng Espiritu sa ilang at doon 40 days na tinukso ng Diablo. We can be tempted in many ways. We can be tempted, asahan po natin doon sa pinakamahina tayo. Satan knows our weaknesses. Alam niya kung saan tayo mahina, alam niya kung saan tayo babaksak. Kaya pansinin niyo mga kapatid, kapag nangungumpisal tayo, those same sins are the things that we confess. Kasi doon tayo laging nahuhulog, doon tayo laging tinatrap ng demonyo. Pero mga kapatid, pinapaalala din sa atin sa pasimula ng 40 day ng panahon ng Kwaresma, unang linggo sa Lent, na hindi tayo nag-iisa sa struggle natin ito. Sa atin pong gospel, sinabi po ay sinaklolohan siya ng mga anghel o pinaglingkuran siya ng mga anghel. Always remember na kapag tayo po ay tinetempt, mga kapatid, lalong-lalo na kapag feeling natin nag-iisa tayo at wala tayong magawa sa temptation, in reality, hindi tayo nag-iisa. We have our guardian angels na naririyan simula nung tayo'y ipanganak. Pero mga kapatid, aware pa ba kayo na meron kayong angel? Ako nga nakakalimutan ko minsan They are always there to help us. They are always there to intercede for us. Sa isang anghel na kasama natin, there are hundreds and thousands of demons tempting us. But that one angel is enough kung pakikinggan natin siya. Also, mga kapatid, hindi natin dapat kalimutan na meron tayong mga kasamang miyembro ng simbahan sa langit. Yan po yung tinatawag nating communion of saints o kasamahan ng mga banal. If you have a favorite saint or your patron saint, tawagan po ninyo kapag feeling nyo babaksak na kayo sa tukso. Halimbawa, Saint Padre Pio, help me. Saint Augustine, help me. Saint Clare, help me. Kapag merong santo na ipinangal yung tukayo ninyo, your namesake, hindi ko po alam kung uso pa ngayon sa mga tao na ipinapangalan ang kanilang mga anak sa kalendaryo, yung sa santo. That's the usual Catholic practice. Kapag merong santo na nakapangalan sa inyo, ask their help. They can help you more than you think. More than you can imagine. Kailangan lang natin silang tawagin para tayo ay ilayo, patatagin sa harap ng pagsubok. At mga kapatid, lastly, kung kaya ni Jesus na talikuran at iwasan ang tukso, kaya rin natin. Tandaan po natin mga kapatid, hindi lamang siya Diyos, siya po ay tao. Siya po ay naging tao para sa atin. Sabi po ni St. Paul, He experienced everything that we experienced except sin. Except sin. He can teach us about resisting temptations.
if we trust the Father that like Jesus did. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Pataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tuhukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga tay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagang tinawag ng namakihati sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, dumalangin tayo sa amang maawain. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Upang ang pang-apat na pong araw sa ilang ng Kwaresma ay maging panahon para ang lahat ay sama-sama makibahagi sa paglalakbay tungo kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga namanata sa Diyos ay magsumikap na mapanibago ang ating lipunan sa pagsasabuhay ng kanilang ipinangako ng pagtalima, kalinisan at karukhaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga kapatid na nangingibang bayan, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa at sa mga sasakyang pandagat ay malayo sa anumang sakuna at maging tagapaghatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayo natitipon ngayon ay maging tapat sa ating ipinangako sa binyag na itatakwil ang kasalanan at tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga yumaong kapatid na nakiisa sa kamatayan ni Kristo sa binyag ay kanya ring makasama sa pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang maawain, tulad noong panahon ni Noe, na nilinis mo ng tubig ang sandaigdigan, nilinis mo rin kami ng tubig ng binyag. Mapanatili nawa namin ang dangal ng pagiging binyagan sa pagtanggi sa tukso at kasalanan, sa pagkatig sa pananalig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pasimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ang pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.